Welcome mga kamarino. Ito naman ang bagong topic natin ngayon, gyro error by sun. So, kukompute natin dito kung paano kumuha ng gyro error at deviation. Ito nga pala si Marino Sensei. Tara, aral tayo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even... So, diretso na tayo sa given natin. Mga kailangan natin, una, date and time. So, ship's time yon at yung GMT or UTC. Next, position ng barko, yung latitude and longitude. Third is the heading, using the gyro compass and magnetic compass. 4, variation. 5, gyro bearing or yung sipat natin sa araw. Sample problem. The gyro bearing of the sun is 287.5 degrees when the observation was taken on 10th of July 2023 at 15:03 ship's time. Zone description -8.0. So meron tayong gyro bearing, date and time. Position 14 degrees 41.4 north, 115 degrees 52.1 east. Gyro heading 044.8, standard compass heading 045.1. Itong standard compass natin, yun yung magnetic compass. Then value of magnetic variation is -1 degrees. 2010 year of reference and value of annual change of -2 minutes. Find gyro error and deviation. Tulad ng ibang mga math problems natin, para madali nating masolve yung problem, ayusin natin yung mga given para madali nating makita. Gamit yung itong binigay ko kanina. So una, date and time, ship's time tsaka GMT. So July 10th, shortcut ko na lang, 10th, 15:03 ship's time. Zone description -8, makuha natin ang UTC. Same day, then 07:03 UTC. Position natin in latitude and longitude. Ayan, 1441.4 and 115.521. Heading, gyro compass and magnetic compass, 044.8 and 045.1. Variation, saan natin makukuha yung variation? So kami full ECDIS, kaya sa full ECDIS ko ipapakita. Yan, nilagay ko muna yung GPS position natin para makita nyo yung location natin relative sa course line and sa ating mga chart details. Para makuha yung variation, hahanapin natin yung flag na yan. Flag ba yan? Then, interrogate natin. Cursor pick. Makita nyo yung magnetic variation. Pag kinlik nyo yan, kita natin kung saan yung sakop niya. And hindi aabot sa position natin. Kaya try natin tong kabila. Interrogate natin. Then, click ulit natin yung magnetic variation. Check natin. Yes, pasok tayo dun sa area of responsibility niya. Then, basahin natin yung information na binibigay niya. Sa bandang baba, yan, reference year, value of annual change, tapos yung magnetic variation. Okay, kita nyo ba? Yan, value of magnetic variation, -1 degree. Value of annual change in magnetic variation, -2 minutes. Reference year is 2010. Okay, yan yung kailangan natin para sa ating calculation. Ito yung nakuha natin sa ECDIS. Note, minus sign means west. Pag wala siyang sign, east. Sa ibang paper chart, or hindi ko lang sure sa ibang ECDIS, baka nakalagay na kung west or east. Pero dito sa amin, indicator ng west ay minus, tapos east pag walang sign. So, paano natin makuha yung total variation? Present year minus year of reference. Subtract natin, time 13 years. 13 years times value of annual change natin na 2 minutes. So, west, pinalitan ko na dyan. Kakaroon tayo ng 26 minutes west. I-convert natin tong minutes sa degrees. I-divide lang natin sa 60 para ma-convert natin siya sa degrees. Total correction, 1 decimal point lang ang ginamit ko. So, 0.4 degrees west. Idadagdag natin siya or ima-minus, depende. Same name add, different name subtract. So, dahil same name siya, west and west, add natin. Meron tayong variation na 1.4 degrees west. Yun na yung gagamitin natin sa calculation natin. Tapos, yung gyro bearing natin, kinuha natin through azimuth circle, 287.5. Solution. Una, kunin natin ang GHA of sun, declination and decorrection sa almanac. Dito tayo sa almanac. July 10 yung date natin.
So, dito tayo sa part ng July 10. Ang oras natin ay 07:03 UTC. Laging UTC yan. Makikita nyo naman dito sa taas. So, dito tayo sa 07. Ang value ng GHA natin, 283 degrees 39.7 minutes. Kukunin din natin yung declination na 22 degrees 15.3 north. Kasama yung 22 ha. Bali, ang ibig sabihin lang yan ay 22 siya lahat pababa. Kaya hindi na niya sinulat. Okay. And take note yung north. Take note nyo rin yung value kung going down or going up. Okay? So, meron na tayong 283 degrees 39.7 na GHA. Tapos, 22 degrees 15.3 minutes na declination north. Kailangan din natin to sa baba na value ng D or D correction na 0.3 minutes. Okay, ilagay muna natin to sa solution natin. GHA of sun, ito, declination at yung D value natin, 0.3. Sunod, itong kinuha nating value na to ay sa oras lang na 07. Meron pa tayong minutes na natitira. So, 3 minutes yun. Hahanapin naman natin siya sa increments and corrections. Balik tayo sa almanac dito sa page na to. Increments and corrections. Ang body natin ay sun. Dito tayo sa 3 minutes. Eksakto yung seconds natin. Kaya ito yung value na kailangan natin. 0 degrees 45.0 minutes. Sa correction niya ng GHA. Para naman doon sa declination, kinuha natin yung D value na ito yan, V or D 0.3. Corresponding correction niya ay 0.0. So, same lang. Ngayon, i-apply na natin siya sa solution natin. Increments and corrections, 45 minutes, and 0. Dito sa increments and corrections, lagi siyang add dahil dinagdag natin yung oras. Ito ay 0700, ito yung 03, so total 0703. Dito naman sa D, hindi siya laging plus, hindi siya laging minus. Titingnan mo yung value ng declination sa almanac kung going down or going up. Saka mo i-apply. Depende sa observation mo. Okay? Total GHA natin or final GHA, add lang natin 284 degrees 24.7. Tapos yung declination natin, same lang. Ngayon, next natin, apply is longitude, 115 degrees 52.1 minutes. Remember dito, sa longitude, east ay plus, west ay minus. So, normally sa mga computations natin, laging ganun yung nangyayari. East plus, west minus. So, tandaan nyo yan dito. In-apply ang longitude sa GHA plus. Makukuha natin yung LHA of sun. 400 degrees 16.8 minutes. However, yung LHA natin, maximum niya is 360. Kaya i-minus natin sa 360 para makuha yung final LHA natin na 40 degrees. So, ang mga nakuha natin dito ay declination, final declination, and final LHA. Next, compute na natin yung bearing by ABC method. A equals tan latitude over tan LHA. Yung value i-apply natin, so tan 14 degrees 41.4 over tan 40 degrees 16.8 minutes. Makuha nyo sagot dapat dyan ay 0.309. Okay, nakuha nyo ba to? Tapos meron tayong rule. Named opposite to latitude except when LHA is between 90 degrees to 270 degrees. Opposite to latitude. Ang latitude natin ay north. Ang LHA ay hindi between itong dalawang value na to. So, ibig sabihin, susundin natin yung opposite to latitude. Kaya ang name natin sa A natin ay south. Nakuha ba? Ibig sabihin, halimbawa, ang LHA natin ay 100, magiging north yung name natin. Okay, meron na tayong A na 0.309. Next, B, tan declination over sin LHA. Lagay natin yung value, 22 degrees 15.3, and LHA same pa rin. Makukuha nyo dapat dyan ay 0.633. So, kayo na mag-decide kung ilang decimal value yung gusto nyo. Sa akin, 3 decimal value, okay na ako. May naming din tong B. At ang rule natin dyan, always same name as declination. So, ito yung declination natin, north, kaya ang B natin ay north. Then, doon na tayo sa C. A plus or minus B. Ganun lang. Ang rule naman dyan, same name add, different name subtract. Absolute value lang, regardless if positive or negative makuha nyo.
So yun lang. Kasi minsan mas malaki yung value ng B kung ima-minus mo. Pero ang kailangan lang talaga natin is yung difference nilang dalawa. Hindi na natin kailangan kung positive siya or negative. Then, follow the sign of the bigger value. Tingnan natin yung sa given natin. Ang A natin ay 0.309 south. Ang B natin ay 0.633 north. Magkaiba sila ng name kaya minus yung gagamitin natin. Makuha nating value is 0.324. So yan yung sinasabi ko na hindi na kailangan kung positive o negative. Yung difference lang talaga nilang dalawa, absolute value. Then follow the sign of the bigger number. So dito tayo, susundin nating naming is north. So nakuha na natin yung value ng C. Next, may 2 letters pa tayong susundin. Yan naman yung Z. Ang formula naman niya ay 1 over C times cosine latitude times tangent negative 1. Kung gagawin nyo yan, pwede siyang idiretso sa calculator, 1 divided by, tapos parenthesis, C times cosine latitude. Equals, pag nakuha nyo yung sagot, saka nyo pindutin yung tan minus 1. Or, gawin yung shift tan. Depende sa mga calculators na gamit nyo. Or, ito yung ginagamit ko, type nyo yung C, nakuha nyo times cosine latitude, equals, tapos, hanapin nyo dyan sa calculator nyo yung x minus 1. Click nyo lang yon, then equals ulit, tapos yung sagot, saka nyo pindutin ng tan minus 1 or shift tan. Ang makukuha nyo dapat na sagot dyan ay 72.6. Okay? Yan yung relative bearing na natin. Take note, relative bearing pa lang yan. Kailangan pa natin siyang i-convert sa true bearing. So, paano yon? Meron tayong rule named same as C and LHA. Yung C natin, kung naaalala nyo, north. Kaya, north na yung isa. Ang LHA, ito yung rule. 0 to 180 named west, 180 to 360 named east. Yung value natin kanina nasa 40 degrees lang kaya west yung isa pang name. So ito yung final relative bearing ng araw. North 72.6 degrees, west. Hindi pa yan yung final answer dahil ko-convert pa natin siya sa true bearing. Paano naman yan? Kung yung naming ay north and east, final bearing natin or ZN is equal ng Z. South and east, 180 minus Z. South and west, 180 plus Z. And north and west, 360 minus Z. So dito tayo sa north and west. Napunta kaya ZN natin is 360 degrees minus 72.6. Ang final answer natin ay 287.4 degrees. Ito yung true bearing or calculated bearing. So tapos na tayo sa ABC method. Dito na tayo sa paano i-compute yung gyro error and deviation. Yung calculated bearing natin or true bearing is 287.4. Kaka-compute lang natin. Yung gyro bearing nakuha natin by azimuth circle is 287.5 degrees. Rule natin, compass best, error west. Compass least, error east. Ang ibig sabihin yan, kapag mas malaki yung compass kumpara sa true, yun ang ibig sabihin ng best, mas malaki yung value niya, ang error natin na gagamitin ay west. So dito sa given natin, mas malaki yung gyro bearing kaysa sa true bearing, kaya ang gyro error natin ay 0.1 degrees named west. Malinaw ba yun? Okay, so ayan, meron na agad tayong gyro error. Sunod, may gyro error tayo, pwede nating apply yung gyro heading natin or gyro course na 044.8 degrees. At may rule ulit tayo dyan, east plus west minus. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mostly ng calculations natin, ito yung rule. East plus west minus. And makukuha natin sagot, makukuha natin pag in-apply natin ng error sa gyro natin, makukuha natin ang true course or true heading natin na 044.7. Ang true ay pwede nating i-compare sa ating standard compass or magnetic compass na 45.1. Same yung rule na gagamitin natin, compass best, error west. So, in this case, ito yung compass natin, magnetic compass, ko-compare natin sa true, subtract lang natin, and makukuha natin yung compass error na 0.4 degrees west siya dahil mas malaki yung magnetic kaysa sa true. Nakukuha na ba? And then, apply natin yung variation natin na 1.4 degrees west. May special rule naman dito, change the name. Okay, so west siya, gagawin nating east. Tapos, proceed tayo sa calculation, same name add, different name subtract. Dahil east na siya ngayon, different name na sila. Kaya, ima-minus na natin. And makukuha natin yung deviation natin na 1.0 degrees east. Ayan yung normal natin ginagamit sa barko para makuha yung gyro error and yung deviation natin. Para ma-check kung tama yung
calculation natin, pwede nating apply yung natutunan nyo earlier sa subject na to, yung Can Dead Man Vote Twice or CDMVT. Yung C natin or standard compass is equivalent yan dito sa magnetic compass natin, 045.1 degrees. Tapos D, deviation 1.0 degrees east. Ito siya. Again, east plus, west minus, 046.1 ang magnetic heading natin. Apply natin ang variation na 1.4 west. Yung original na ulit yung gagamitin natin. Then, dahil west siya, minus, makukuha natin ay 044.7 degrees. And parehas sila dito sa computation natin. Yun yung kabuuan ng computation natin ng gyro error. Sana may natutunan kayong bago. Follow, like, and share para matuto din ng iba. Good luck sa inyong pag-aaral. Ito nga pala si Marino Sensei. Bye-bye!